Dominant Protector. Credit to the author. 5,431-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo para tumingin at naglakad patungo sa ulo ng ahas, kasunod si Wooking. Gayunpaman, huminto silang dalawa pagkatapos ng ilang hakbang at lumingon kay Tudor, bakit mo kami sinusundan? Hindi pa sila nagkita noon, at kahit na parehong nailigtas siya nina Terence at Wooking, isa lamang itong epekto. Hindi talaga nila gustong gumanti ang kabilang panig, at hindi nila isinapuso ang kanyang mga salita. Sa totoo lang, hindi man lang nila iisipin ang direksyong iyon. Hindi nakakaiba para kay Tudor na sumunod sa kanila. Tutal, kinailangan din niyang lumabas ng kuweba kalaunan. Ngunit medyo hindi makatwiran para sa kanya na sumunod sa kanila sa oras na ito. Huwag mong sabihin gusto mo pa ring subukan ang iyong swerte. Dapat ba tayong maghanap ng mga prutas na may kinalaman sa espiritu mula sa ibang lugar? Tanong ni Terence. Wala na. Ang prutas ng kamalayang espiritual ang pinakamahusay na koleksyon ng Supreme Snake Tribe. Isa lamang ang tatubo sa loob ng isang takdang panahon. Wala nang pangalawa. Umiling si Tudor. Marami na siyang ginawang pananaliksik tungkol sa bagay na ito at pamilyar na pamilyar siya rito. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin dito? Agad na dumilim ang mukha ni Wooking. Dahil sa kanyang makatuwiran at praktikal na estilo, hindi niya hahayaang sumunod ang isang taong iyon sa likuran niya. Wala siya sa mood na umatake sa isang taong walang kaugnayan tulad ni Tudor, ngunit kung ang kabilang panig ay humahadlang sa kanyang daan, hindi siya mag-aalangan. Iyon. Dahil sa nagtatanong na tingin ng dalawa, nahirapan si Tudor na magsalita. Sa huli, hinanda niya ang sarili at inamin, ayokong mahiwalay sa inyong dalawa. Kung lalabas akong mag-isa, tiyak na mamamatay ako kung makakasalubong ko si Oliver sa daan. Hindi niya ako papayagang umalis, at baka makahanap pa siya ng ibang katulong. Medyo walang kabusugan ang mga salita niya, pero wala nang ibang pagpipilian si Tudor. Kung nasa normal lang ang kalagayan niya, wala siyang magiging problema sa pakikitungo kay Oliver. Gayunpaman, ngayong malubha na ang kanyang pinsala at nawala ng braso, mapapahamak siya kung makakaharap niya si Oliver, na nasa tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Bagamat nakatakas si Oliver, halos sigurado si Tudor na hindi siya aalis sa isla ng ahas ng ganoon kadali. Ngayong naitapon na nila ang lahat ng pagkukunwari ng pagiging magiliw, ito na lamang ang pagkakataon para patayin siya ni Oliver. Kung hindi, huli na ang lahat kapag bumalik sila sa gitnang isla. Sa makatuwid, tiyak na makakahanap si Oliver ng paraan upang tambang at maghintay ng huling pagkakataon. Kapag lumabas siya ng padalos-dalos, madali siyang mahuhulog sa bitag ng kabilang panig. Kung hindi siya direktang lalabas, magiging mapanganib para sa kanya ang paggala-gala sa isla sa kasalukuyan niyang kalagayan. Kaya, wala siyang ibang magawa kundi sundan sina Terence at Terence ng malapitan para makahanap ng daan palabas. Medyo tapat ka. Sabi ni Wooking. Hindi siya mukhang naiinis o humanga. Sa kanyang paningin, si Tudor ay isa lamang walang kwentang dumadaan. Iyon lang. Naging kakaiba ang mukha ni Terence, at ngumiti siya, paano mo nalaman na hindi kita papatayin? Ah! Natulala si Tudor. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya nakapagsalita. Kahit wala silang relasyon sa kanya, ang mga nakaraang karanasan nila ang tunay na nagligtas sa buhay niya. Hindi iisipin ng isang normal na tao na magkaaway sila. Kung hindi, bakit siya magiging ganito kay tigas ang ulo para sabihing sumugol ng 1 milya pagkatapos ng 1 pulgada? Hindi lang si Tudor, kundi maging si Wooking ay medyo nagulat sa sinabi niya. Matapos isipin ang pagkakakilanlan ng kabilang panig, at pagkatapos ay tingnan ang bahagyang ngiti ni Terence, sa wakas ay naintindihan na nila. Bakit? Bakit mo ako gustong patayin? Natulala pa rin si Tudor. Sabihin mo sa kanya. Napayuko si Terence at tumingin kay Wooking. Isa kang disipulo ng pamilyang Chu, tama ba? Dapat ay isa ka sa mga pinakatanyag na tao sa nakababatang henerasyon. May 80 hanggang 70% na posibilidad na ikaw ang magkakaroon ng alyansa sa kasal sa sekta ng Spirit Leaf.
Totoo ang mga haka-haka ni Wooking at sinabi niya, kilala mo ba kung sino si Yubi mula sa sekta ng Leaf Spirit? Sino? Sino iyon? Tanong ni Tudor. Siya ang kabiyak ng amo ko. Malabo noong una ang relasyon ni na Terence at Yubi, at hindi man lang nila ito ipinaalam sa isa't isa. Gayunpaman, direktang kinumpirma ng mga salita ni Wooking ang kanilang relasyon. Ubo, ubo, ubo. Ano? Nalaglag ang panga ni Tudor sa gulat, at siya ay natulala. Matagal bago siya nakapag-react at nakumpirma, totoo ba ito? Sa tingin mo ba may oras ako para magsinungaling sa iyo? Napanganga si Wooking. Isa siyang eksperto sa tugatog ng maagang yugto ng bagong Soul Realm. Ayon sa mga patakaran ng sinaunang martial world, mahirap para sa isang taong tulad ni Tudor na makita man lang siya, lalo na ang makipag-usap sa kanya sa ganoong casual na paraan. Napangiti na lang si Tudor ng mapait. Ang paglalakbay na ito sa Isla ng Ahas ay talagang hindi mapaghihiwalay kay Yubi. Hindi man lang siya bumati noon, pero muntik na siyang mamatay dahil dito. Akala niya ay mapalad siyang makakilala ng isang mabuting tao nang iligtas siya nina Terence at Terence, pero hindi niya inaasahan na may kaugnayan pala ito sa kanya. Nagkataon lang talaga ito. Hindi alam ni Tudor ang sasabihin. Sinabi niya kay Oliver na hindi niya iniisip ang kasal. Ang tanging gusto niya lang gawin ngayon ay ang maglinang nang hindi siya naaabala. Ang problema ay kahit hindi siya paniwalaan ni Oliver, maniniwala kaya si Terence. Si Yubi ang babae ni Terence, at siya, si Tudor, ang pinuno ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Chu. Ano man ang isipin niya, siya ang malamang na kandidato para sa kasal. Sa isang banda, maaari silang maging magkaribal sa pag-ibig sa hinaharap, at natural lamang na patayin siya ni Terence dito upang maalis ang gulo sa hinaharap. Nahihiya at natatakot si Tudor. Bukod sa mapait na ngiti sa kanyang mukha, wala na siyang ibang magagawa. Dahil nailigtas ang kanyang buhay ng kabilang panig, walang masama kung ibabalik niya ito sa kabilang panig. Ang masasabi lang niya ay tadhana na ito. Dahil sa nakatagong relasyong ito, kahit hindi siya patayin ni Terence, hindi na niya mahihiyang sundan sina Terence at Oliver. Alam niyang pinapanood siya ni Oliver na parang tigre na nagmamasid sa kanyang biktima, at sa kanyang kasalukuyang kalagayan, napakaliit ng pag-asa na maiwan ang Isla ng Ahas. Hindi maiwasan ni Terence na matawa sa pagbabago ng ekspresyon ni Tudor. Nagsalita siya pagkaraan ng ilang sandali, binubiro lang kita. Kung gusto kitang patayin, matagal ko nang ginawa. Bakit pa kita binuhay hanggang ngayon? Salamat. Dahil hindi niya maginhawang ikuyom ang kanyang mga kamay, dali-daling yumuko muli si Tudor. Sa katunayan, naisip na niya ito. Nalilito lang siya at hindi alam ang gagawin. Kahit nalilito siya, alam ni Tudor na ayaw ni Terence na sundan siya. Aalis na sana siya nang biglang sinabi ni Terence, maaari kang sumama sa amin, pero makikipagkita kami sa isang kaibigan. Napakadelikado sa unahan. Hindi ka ba natatakot? Malinaw na handang mamatay si Tian yung bago siya muling mabuhay. Kahit na nasa tugatog na siya ng huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon, tiyak na hindi siya isang taong maihahambing kay Tudor. Kung talagang gusto ni Tudor na pumasok sa isang lugar kung saan kahit siya ay may 70% na posibilidad na mamatay, hindi magiging madali para sa kanya ang makabangon ng buhay. 5,432. Nagliwanag ang mga mata ni Tudor nang marinig niya ito. Mabilis niyang sinabi, huwag kang matakot. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa mawalan ng buhay. Sige, dahil ganoon nga, pwede mo akong sundan. Hindi masyadong inisip ni Terence iyon sa totoo lang, ito rin ay dahil nasiyahan siya sa ugali ni Tudor. Kung ang lalaking ito ay laway kay Yubi tulad ni Oliver, hindi sana siya masyadong inaalagaan ni Terence kahit hindi niya ito agad na alis. Agad na naglakbay silang tatlo ng magkasama. Makipot at mahaba ang lupain ng isla, kaya halos walang sangandaan sa daan. Malinaw ang direksyon na kanilang tinatahak, na siyang patungo sa ulo ng ahas sa pinakamalayong distansya. Habang nasa daan, si Tudor ay lubos na nagpigil, pangunahin dahil sa kaasiwaan. Sa kabilang banda, hindi alintana ni Terence. Tutal, ang kasal sa pagitan ng sekta ng Espiritu ng Yelo at ng bahay ni Chu ay walang kinalaman kay Tudor. Kahit na siya ang maging kandidato para sa kasal, isa lamang siyang papat.
Hindi makatarungan na ilabas ang kanilang galit sa kanya, at wala itong saysay. Bukod pa rito, ang tanging mahalaga kay Terence ay ang saloobin ni Yubi. Hanggat makumpirma niya ito, hindi magiging problema ang dalawa pang bahay. Bilang isang mid-stage Mystic Ascension Cultivator, handa si Terence para dito. Hindi binanggit ni Terence si Yubi, sa halip ay nagtanong siya ng marami tungkol sa elemento ng ani ng Chu. Medyo mababa ang antas ng labanang nasaksihan niya kanina, ngunit nagbigay pa rin ito sa kanya ng maraming inspirasyon at inspirasyon. Kung maa-absorb niya ang asensya, magiging kapaki-pakinabang kung direkta niyang makokopya ang elemento ng anino ng Chu o mapapabuti ito at maisama ito sa kanyang sariling mga galaw. Sinabi ni Tudor kay Terence ang lahat ng alam niya. Karaniwan, hindi niya maaaring ibunyag ang diwa ng teknik sa mga tagalabas, ngunit sinusubukan lamang niyang suklian ang kabaitan ni Terence. Kahit nahingin pa ni Terence ang teknik, gagawin niya ito. Nakikinig si Wooking sa kanilang pag-uusap. Mas malalim na ang pagkakaintindi niya sa Shadow Element Martial Arts ng pamilya Chu ngayon, pero iyon lang ang alam niya. Ang nagpamangha sa kanya at kay Tudor ay ang paggamit ni Terence ng mga nakadikit na hakbang habang naglalakad. Bagamat hindi siya gaanong pamilyar dito, at malayo sa maganda ang epekto nito, natutunan na niya ito. Natigilan si Tudor. Gaano nakatagal? Wala pang 2 insensong patpat ang nalalabi, at kayanan niyang gumamit ng mga nakadikit na anino. Kahit ang pinakamahuhusay na disipulo sa bahay ni Chu ay mangangailangan ng kahit 2 taon ng pagsusumikap para makabisado ang isang mataas na antas ng martial art tulad ng mga pasted steps, ngunit si Terence ay tumagal ng 2 taon, at hindi man lang siya dumaan sa anumang sistematikong pag-aaral. Ang ginawa lang niya ay makinig sa mga walang humpay na daldal ng lalaki. Hindi nagsisinungaling ang mga sinaunang tao. Kasabay nito, ang pagkagulat ni Wooking ay hindi mas mababa kaysa kay Tudor. Kung pag-uusapan ng mga henyo, maituturing siyang nangungunang henyo sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at tanging ang isang tulad ni Tian Yung lamang ang maihahambing sa kanya. Ngunit kahit siya ay hindi maaaring maging katulad ni Terence, na madaling gumamit ng martial arts ng ibang tao. Hindi lamang ito usapin ng pag-unawa, kundi pati na rin ang paghihigpit sa pamamaraan ng paglilinang. Kung si Wooking ay magsasanay ng mga pamamaraan ng martial arts ng shadow element ng angkan ng Chu, tiyak na siya ay sisiniban ng demonyo. Matapos ang 4 na oras na paglalakad ng ganito, biglang sumigaw ng tulong ang 2 batang magsasaka sa kanilang harapan. Tumakbo sila papunta sa direksyon nilang tatlo, gumugulong at gumagapang, na para bang may isang bagay na lubhang nakakatakot na humahabol sa kanila. Kinakausap pa rin ni Tudor si Terence tungkol sa Erna na nagbabago ng anyo, ngunit nagbago ang kanyang mukha nang makita ang dalawa. Gusto niyang tumakbo palapit sa kanila ngunit pinigilan siya ni Terence, "Anong ginagawa mo?" "Kaibigan ko yan. Gusto ko silang iligtas." Tila tuluyang nakalimutan ni Tudor na nasugatan siya ng mga sandaling iyon. Hindi niya magamit ang kalahati ng kanyang normal na lakas. Kahit sumugod pa siya, wala siyang mailigtas. Sa halip, sarili niya lang ang mapapatay niya. Kahit gusto mong maging tapat, kailangan mong tingnan ang pagkakataon. Hindi ito ang paraan para ipadala ang iyong sarili sa kamatayan. Single ni Terence. Hinawakan niya si Tudor gamit ang isang kamay at si Wooking gamit ang isa pa, tumalikod, at tumakbo. Ginamit pa niya ang super limit butterfly micro steps, na siyang sukdulan ng kanyang movement technique. Hindi na nakapag-react pa si Tudor ng ilang milya ang layo niya kay Terence. Namutla ang mukha niya habang nauutol na sinasabi, "Iyan. Ang bilis naman." Kahit si Wooking ay hindi maiwasang mabigla sa sandaling ito, lalo na siya. Nakalaban na niya si Terence dati, at sa panahong ito, magalang at natatakot siya kay Terence. Gayunpaman, kahit na walang katapusang napalakas niya ang lakas ni Terence, matapos personal na maranasan ang nakakatakot na bilis ng pag-atake ni Terence, gulat pa rin siya gaya ni Tudor. Ang bilis ba ng isang tao ay kayang umabot sa ganito kalaki na antas? Ang nararamdaman ni Wooking ay katulad ng sa ibang mga tagasunod ni Terence. Kapag sinusundan niya ang ganitong kakatuwang tao, ang kanyang pananaw sa mundo ay nababago paminsan-minsan. Sa una, mag-iingay siya tungkol dito, ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang masasanay dito. "Boss, may panganib ba sa hinaharap?" Matapos ang ganitong panghihikayat, maging ang tono ni Wooking ay medyo nababagabag.
Ang paglilinang ay parang pag-akyat sa bundok. Sa tuwing naaabot niya ang isang tuktok, siya ay tuwang-tuwa, iniisip na naabot na niya ang tuktok ng mundo. Gayunpaman, agad siyang binubuhusan ng isang balde ng malamig na tubig dahil palaging may mas mataas na bundok. Pagkatapos marating ang tuktok, makikita niya ang isang mas matayog na tuktok at isang mas malawak na mundo. Nasa ganitong estado siya ngayon, peak, hindi pa ang early nascent soul sa pinakamataas na antas ng nascent soul, pero hindi naman ito kalayuan. Halos makita na niya ang tuktok ng sinaunang martial world sa isang tingin lang, pero ngayong naibuka na ni Terence ang takip, napagtanto niyang katulad lang din siya ng iba, isa poloka sa balon. Mahaba pa rin ang daan sa unahan. Hindi ko alam, pero sigurado akong may isang bagay na lubhang mapanganib sa unahan. Dapat natin itong iwasan kung kaya natin. Seryoso ang ekspresyon ni Terence kasabay ng dalawa ang pagtakbo niya ng buong lakas kanina dahil sa babala ng Jade. Napakatalino ng sistema ng alarma ng Jade Pendant. Magbibigay lamang ito ng alarma kapag may tunay na banta sa kanya. Karaniwan, hindi man lang gagawa ng ingay ang mga kaaway. Nang matuklasan niya ang higanting buwaya na kumakain ng langit, bagamat nagbibigay din ng alarma ang Jade Pendant, hindi na ito gaanong apurado kumpara ngayon. Makikita na ang bagay na nasa harap niya ay talagang hindi maliit na bagay. Nandoon pa rin ang siyam na tumor, at ayaw na ni Terence ng mas maraming gulo. Nanginag ang puso ni Woking nang marinig niya iyon. Ang isla ng ahas na ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Terence ay kailangang maging maingat. Kuya Linford, pakisabi naman sa akin. Kaibigan ko ang dalawang yan, hindi ko sila pwedeng hayaan na lang mamatay. Sa wakas ay bumalik sa dati si Tudor matapos ang unang pagkabigla. Nagpumiglas siya at sumigaw. Hindi na niya makita ang sitwasyon sa harap niya, pero alam niya na kung takot man sa kanya si Terence, malamang patay na ang dalawa niyang kaibigan. 5,433. Ayaw niyang isali sina Terence at Woking sa gulo na ito, pero kailangan niyang bumalik, kahit nakapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang buhay. Napaka-problema mong tao. Umunat ang noo ni Woking. Wala siyang magandang impresyon kay Tudor sa simula pa lang. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay hindi alam ng lalaking ito kung ano ang makakabuti para sa kanya. Sa tingin niya, hindi sila magkalapit. Dahil gusto nang mamatay ni Tudor, dapat na lang niya itong hayaang mamatay. Sa kabilang banda, si Terence ay lubos na humanga. Hindi gaanong maraming tao ang ganito katapat nitong mga nakaraang araw, at si Tudor ay isang pambihirang kakaiba. Hindi niya kayang makita itong mamatay ng ganito. Ngumiti siya ng mapait, kalimutan mo na yan, alang-alang sa prutas ng espiritu, babalik ako at titingnan. Dito na lang kayo at huwag pumunta rito. Sa tingin ko hindi. Kuya Linford, ginawa mo na ang lahat para sa akin. Bilisan mo na at umalis ka na, huwag mo akong alalahanin, titingnan ko lang. Tutulungan kita kung kaya ko, pero kung hindi ko kaya, kalimutan mo na lang. Wala akong gagawing kalokohan, seryosong sabi ni Tudor. Hindi nagsalita si Woking, pero hindi siya sang-ayon dito. Simple lang ang loika niya. Walang saysayang sumugal para sa isang tagalabas, lalo na sa isang taong kapantay ni Terence. Isang sulyap lang. May kakayahan ka bang gawin iyon? Si Terence naman ay inikat ang tingin kay Tudor. Isang bagay na kinatatakutan niya kahit na sa maliit na lakas ni Tudor, mamamatay siya sa isang sulyap lang. Pinagpawisan si Tudor. Hindi magalang si Terence, pero hindi niya ito mapabulaanan. Pinanood na lang niya si Terence habang iniiwan sila ni Woking, tumalikod at umalis. Sa isang kisap mata, wala na sila. Maging si Terence ay hindi maiwasang manginig sa pangyayari nang bumalik siya sa kinaroroonan niya kanina. Ang dalawang kaibigan ni Tudor ay sumisigaw pa rin at tumatakbo para sa kanilang buhay, ngunit may isang madilim na masa na sumusunod sa kanila. Sa unang tingin, parang maitim na ulap na tumatakip sa kalangitan, parang isang bagyong buhangin. Mas mabilis ito kaysa sa kanilang dalawa, at tila hindi sila makakatakas. Sa oras na ito, ang matangkad na lalaking tumatakbo sa unahan ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Bigla niyang binunot ang kanyang espada at pinaputukan ang isang matalas na espadang chi sa likuran niya. Napilitan siyang mapunta sa isang dead end at wala ng ibang pagpipilian. Gayunpaman, ayaw niyang lumingon at lumaban hanggang kamatayan gamit ang Black Mass na iyon.
Ang target ng kanyang espada ay isa pang batang cultivator na sumusunod sa kanya. Matagal na silang matalik na magkaibigan, at hindi inaasahan ng taong iyon na magiging ganito kabangges ang kanyang matalik na kaibigan sa ganitong sandali ng buhay at kamatayan. Dalawang tao ang hinahabol ng iisang tigre. Kung gusto nilang makatakas, hindi nila kailangang takasan ang tigre. Hanggat kaya nilang takasan ang kalaban, sapat na iyon. Ito ay isang katotohanang alam ng lahat. Hindi lang niya inaasahan na mangyayari sa kanya ang ganitong bagay. Nasa harap niya ang espadang Chi, at dali-daling iniwasan ito ng batang magsasaka. Muntik nang dumaan ang espadang Chi sa kanyang anit at maputol ang isang hibla ng itim na buhok. Mapanganib ang eksena, ngunit hindi ito dapat ikatuwa. Dahil iniiwasan niya ang espadang Chi, sandaling huminto ang kanyang mga yabag, at sa maikling sandaling ito ay mahigpit siyang binalot ng itim na ulap sa likuran niya. Pagkatapos, parang isang parasito, isang malaking button nito ang mahigpit na dumikit sa kanyang katawan, hindi maalis. Hindi na siya makatakas. Kasabay nito, ang matangkad na lalaking unang nakatakas ay hindi nakaligtas sa panganib gaya ng inaasahan niya. Tutal, hindi naman ito isang tigre na humahabol sa kanila. Nang takpan ng itim na ulap ang batang magsasaka, sabay itong nahati sa dalawa, ngunit hindi siya nahuli. Sa kabaligtaran, lumapit pa siya sa kanya. Isang nakakatakot na ugong na nagpamanhid sa anit ng mga tao ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, palapit ng palapit. Tulong! Tulungan mo ako! Nakita ng matangkad na lalaki ang figure ni Terence sa harap niya at inakala niyang nakahanap siya ng straw na makapagliligtas ng buhay. Mabilis siyang sumigaw, siguradong mamamatay siya kung walang sasalo sa kanya sa sitwasyong ito. Malamig na tumingin si Terence. May balak pa rin siyang iligtas ito, pero matapos makita ang ginawa ng lalaking ito ngayon lang, tuluyan na niyang tinalikuran ang kaisipang iyon. Ang ganitong klaseng tao ay magiging kapahamakan kahit na maligtas pa siya. Mas gugustuhin pa niyang hayaan itong mamatay. Gayunpaman, ang talagang ikinababahala ni Terence ay ang itim na ulap na bumabalot sa kanilang dalawa. Mahirap itong makita gamit ang hubad na mata mula sa layo na 100 talampakan, ngunit kung titingnan mong mabuti, mapapansin mong hindi pala ito isang itim na ulap, kundi isang kumpol ng maliliit na insekto. Sa unang tingin, medyo kamukha ito ng salagubang, ngunit mas maliit ito. Bawat isa sa kanila ay sobrang itim kaya't may kintab, na parang nababalot ng kakaibang itim na langis. Kapag idinikit mo na ang mga ito, tatagos ang mga ito sa lahat butas, katangian ng mukha, at maging sa mga butas ng balat at buhok ng buong katawan, nalilikha ng mga nakakairitang tunog. Malamig na tiningnan ni Terence ang dalawa habang nagpupumiglas. Nakulong sila ng mga itim na kulisap at wala silang pagkakataong makatakas. Ang tanging magagawa na lang nila ay ang magpumiglas. Mula sa malayo, tila nabaliw silang dalawa, pinagpapalo ang kanilang mga katawan ng buong lakas. Wala silang pakialam kahit mapunit ang kanilang balat at mapunit ang kanilang laman, o kahit samuka pa sila ng dugo. Mga baliw kayo! Sa huli, sinundan pa rin sila ni Tudor. Nang makita niya ang eksenang ito, dali-dali siyang lumapit para tumulong. Bilang isang mabuting kaibigan sa loob ng maraming taon, hindi niya kayang tumayo lang at panoorin silang dalawa na saktan ang kanilang sarili. Inabot ni Terence ang kamay para pigilan siya, idilat mo ang mga mata mo at tumingin kang mabuti. Pinapalo nila ang mga insekto sa kanilang mga katawan. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga itim na insektong ito ay baliw na bubuhukan ang katawan ng isang tao kapag nasapian na nila ito. Kahit na nakakabit sila sa labas, sisipsipin pa rin nila ang dugo ng walang pakundangan. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang gumalaw. Mga kulisap. Nagulat si Tudor. Halos hindi makita ng mga ordinaryong tao ang mga itim na kulisap, at sa ganitong distansya, hindi niya sila makita ng malinaw gamit ang kanyang lakas, lalo na't hindi niya sila makita ng kasing linaw ni Terence. May mga nakakatakot na insekto talaga sa mundong ito. Kakakilabot talaga. Naabutan din ni Woking ang sitwasyon, at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang eksenang ito. Akala niya, sa lakas niya ngayon, makakapunta siya sa kahit anong mapanganib na lugar sa maliit na Jiangho noong unang panahon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadelikado ang maliit na isla ng ahas na ito.
Nagawa na siyang patayin ng higanteng buwaya na kumakain ng langit, at mas malaki pa ang banta ng maliliit na itim na bulate na nasa harap niya. Kung papalarin silang pumunta rito para makipagsapalaran, ayos lang sana. Kung malas sila, isa-isa nilang makakasalubong ang higanteng buwaya na kumakain ng langit at ang mga nakakatakot na itim na insekto. Kahit pa magkaroon ng 10 buhay ang isang ordinaryong eksperto sa core stage o foundation stage ng Ores, hindi pa rin sila mabubuhay. Hindi na napigilan ni Tudor ang sarili habang pinapanood ang paglala ng mga pinsala ng dalawang lalaki, at nagsisimula na ring dumuyugo mula sa kanilang 7 butas. Alam niyang hindi niya sila may iligtas, at ang tanging taong makapagliligtas sa kanila ay si Terence. Gayunpaman, nailigtas na ni Terence ang buhay niya dati, at ang pagpapakawala sa kanya ang pinakamabuting magagawa niya. Paano niya nagagawang hilingin kay Terence na sumugal ng ganito kalaki para sa 2 taong walang kaugnayan sa kanya? Gayunpaman, wala silang pagpipilian. Kung wala silang gagawin, tiyak na mamamatay silang dalawa. 5,434. Nagngingit-ngit si Tudor, na para bang gumawa siya ng isang mahusay na desisyon. Sinabi niya sa malalim na boses, "Kuya Linford, kahit na napakawalan Gia kung sabihin ito, nagmamakaawa ako sa iyo na tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang sumugal ng walang dahilan. Bilang kapalit, sasabihin ko sa iyo ang isang malaking sikreto." Isang malaking sikreto. Tumingin sa kanya si Terence, medyo natawa. Akala niya ay hindi masamang tao si Tudor, pero hindi rin naman siya tanga. Wala siyang magawa, pero gusto pa rin niyang sumunod sa kanila. Kahit umalis siyang mag-isa, basta't mag-ingat siya, tiwala siyang maiiwasan niya si Oliver. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong umalis at bumalik sa gitnang isla. Bakit niya kailangang isugal ang buhay niya kasama ang dalawa? Sa wakas ay naintindihan na rin ni Terence. Kinakabahang tiningnan ni Tudor si Terence, natatakot na baka walang gawin si Terence. Mabuti na lang at hindi siya binaigo ni Terence. Ngumiti siya at sumugod kay Terence. Hindi sila tinarget ng mga itim na kulisap kahit ilang daang talampakan lang ang layo nila, pero kapag nakalapit na si Terence, may bahagi sa kanila na didaikit sa kanya. Nakakatakot ang matinding kabaliwan, lalo na kapag may kakaibang pressure sa kanila. Para bang sila ang mga mas matataas na uri ng buhay at ang tao ay mga sustansya lamang na hinihigop nila. Boom! Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at nagpadala ng isang 5 elements killing intent, at ang mga itim na insekto ay bumagsak sa lupa, ngunit maya-maya ay muling umugong ang mga ito. Walang kahit isa ang namatay. Kumaibot ang mga mata ni Terence. Hindi malakas ang kanyang Yuan spirit body, pero ang 5 elementong pumapatay sa chi ay isang high-end martial skill. Hindi naman siguro nito kayang pumatay ng maliit na itim na insekto, di ba? Nasa harap niya mismo ang mga katotohanan, at kahit gaano pa man ang pagtatangka ni Terence na makipagtalo sa kanila. Tila nabigla ang mga makintab na itim na insekto sa kanyang balak na pumatay, at tila hindi sila naapektuhan. Sinunggaban lang nila siyang muli nang hindi bumabagal. Sa kabilang banda, tila nabigla si Terence. Nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw o umiiwas. Nasa panganib si Brother Linford. Natarante si Tudor, na ilang daang talampakan ang layo sa likuran. Nagmamakaawa siya kay Terence para humingi ng tulong, ngunit hindi niya inakalang magbabayad si Terence ng kanyang buhay. Pinagsisihan niya ito, hindi niya dapat humingi ng tulong kay Terence. Sinasaktan lang niya si Terence. Gayunpaman, wala na siyang magawa kundi manood na lamang. Wala na siyang magagawa. Gayunpaman, nang sumalakay ang mga itim na kulisap kay Terence, dumaan ang mga ito sa kanyang katawan nang walang anumang pagtutol. Tila nakulong siya ng mga ito tulad ng dalawa dati, ngunit hindi nila nasaktan si Terence. Tinanggap nila ang layuning pumatay gamit ang 5 elemento ng walang anumang pinsala, at si Terence ay hindi rin tinatabla ng kanilang mga atake. Natulala si Tudor sa eksenang ito. May 4 na salitang malinaw na nakasulat sa kanyang mukha. Wala siyang ideya kung paano ito nagawa ni Terence, ngunit hindi nito napigilan siyang humanga kay Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang malalakas ay iginagalang kahit saan sila magpunta, at hindi naiiba si Tudor.
Hindi kalayuan, ang dalawang kaibigan ni Tudor ay nahihirapan pa rin. Nasa dulo na sila ng kanilang buhay, at wala nang gaanong oras para makapag-isip si Terence ng plano. Hindi nagtagal, biglang itinaas ni Terence ang kanyang kamay, at isang nag-aalab na kamao ang lumabas mula sa kanyang kamao. Mabangis na kamao. Dahil sa limitasyon ng lakas ng isang primordial spirit, ginagamit ni Terence ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa bilang pangunahing espirito para sa lahat ng kanyang mga pag-atake. Iniiwasan niya ang paggamit ng mga pisikal na anyo hanggat maaari, sa ganoon lamang niya mailalabas ang lakas ng isang profound stage cultivator. Kung hindi, kahit na mas malakas siya kaysa sa isang normal na foundation stage cultivator, may limitasyon pa rin ito. Ang Wildfire Fist ay walang dodang ang pinakasimple at pinakasimpleng galaw sa lahat ng kanyang pisikal na galaw. Sa usapin ng kapangyarihan, mas mahina ito kaysa sa nakamamatay na chi ng 5 elemento. Kadalasan ay hindi ito kapaki-pakinabang. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga kakaibang itim na insektong ito sa harap niya ay madaling makayanan ang kapangyarihan ng nakamamatay na chi ng 5 elemento, lalo na ang isang simpleng Wildfire Fist. Gayunpaman, nakakagulat ang resulta. Ang malaking grupo ng mga itim na insekto na tinamaan ay bumagsak sa lupa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila lumipad pataas ng walang sugat tulad ng dati. Sa halip, sila ay naging mga sunog na bangkay sa lupa, at mayroong hindi maipaliwanag na malakas na amoy ng apoy sa hangin. Takot ka ba sa apoy? Nagulat din si Terence. Totoo ngang takot sa apoy ang mga normal na insekto, pero sinusubukan niya lang ito. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ito kaepektibo. Sa oras na ito, nakita ni Woking ang sitwasyon at sumunod. Kung kahit si Terence ay walang magawa laban sa mga itim na insektong ito, tiyak na tatayo siya sa malayo at hindi makikialam sa gulo na ito. Gayunpaman, dahil napatunayan na ang mga itim na insektong ito ay may mga kahinaan, hindi na niya kailangang magpatuloy sa paglayo. Sa lohikal na pagsasalita, dahil ang mga itim na insektong ito ay takot sa apoy, tiyak na takot din sila sa yelo. Ang kanyang pinakamahusay na kasanayan, ang walang awang yelo, ay ginamit ng husto. Gaya ng inaasahan, nang ma-activate ang walang awang yelo, isang malaking bilang ng mga itim na insekto na nagyelo at naging mga piraso ng yelo ang nahulog mula sa katawan ni Woking. Tila mas epektibo pa ito kaysa sa Wildfire Fist ni Terence. Tutal, isa siyang peak-level early nascent soul realm cultivator, at ang saklaw ng walang awang yelo ay mas malaki kaysa sa Wildfire Fist ni Terence, kaya natural na mas agaran ang epekto. Gayunpaman, bago pa man makaramdam ng kaunting pagmamalaki si Woking, ang mga itim na kulisap na nagyelo at naging mga piraso ng yelo ay nagsimulang gumalaw. Hindi sila nagyelo hanggang mamatay, at pansamantala lamang silang nakulong sa mga piraso ng yelo. Mabilis silang makakawala mula sa yelo, at di nagtagal, isang malaking grupo ng mga itim na kulisap ang muling pumailan lang sa ere, na walang anumang sugat. Sa pagkakataong ito, ang kanilang pakay ay malinaw na si Woking. Nanigas ang puso ni Woking, at hindi niya maiwasang isipin na nagkamali siya ng kalkulasyon. Hindi siya dapat nagmadali ng ganito. Tutal, hindi naman siya isang purong essence spirit tulad ni Terence, na kayang baguhin ang katawan niya para maging essence spirit anumang oras at ganap na immune sa mga atake ng mga itim na insekto. Kung talagang napapaligiran siya ng mga itim na insektong ito, hindi siya magiging mas magaling kaysa sa dalawa pang malas na lalaki. Maaari ka nang umalis. Umiling si Terence. Maraming mga itim na kulisap sa harap niya. Sa malapit na distansya, nakakalat ang mga ito sa lahat ng dako. Bagamat epektibo ang kanyang mabangis na kamao, hindi naman ganoon kalaki ang saklaw ng pag-atake. Isa pa, ang mga itim na kulisap na ito ay napakabilis at madaling iwasan. Kung gagamitin lang niya ang kanyang mabangis na kamao para tamaan sila isa-isa, malamang hindi niya sila mapapatay lahat pagsapit ng dilim. Sa oras na iyon, malamang patay na ang lahat ng nasa paligid niya. Gayunpaman, dahil napatunayang kapaki-pakinabang ang mga kasanayan sa apoy, ang mga pamamaraan ni Terence ay hindi limitado sa Wildfire Fist. Marami siyang kasanayan sa apoy. Sa isang iglap, biglang nahati ang katawan ni Terence sa 2, 2, 4, 4, at 8.
Sina Woking at Tudor, na nasa malayo, ay muling natigilan, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ito na kaya ang maalamat na clone technique? 5,435. Siyempre, walang alam na cloning technique si Terence. Gumagamit siya ng fire style na matagal na niyang hindi nagagamit, isang modified version ng Thousand Changes ng Wood Forest, Wood Fire Fist. Muling bumagsak ang mga itim na kulisap ng maramihan. Ang nasusunog na amoy sa hangin ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang epektong ito ay mas mainam kaysa sa mabangis na apoy na kamao. Ang kombinasyon ng mga clone ay lubos na naglimite sa pagtakas ng mga itim na kulisap. Ang epekto ng galaw na ito lamang ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa nauna. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa sapat. Bagamat napatay na ang ilan sa mga itim na insekto, tila nagtitipon sila mula sa malayo. Ang kanilang kabuoang bilang ay hindi nabawasan, sa halip ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtaas ng tindi. Ang nakakainis na ugong ay lalong yumayanig, at hindi lamang ang dalawang malas, maging si Woking, na sumali sa labanan, at maging si Tudor, na nanatili upang manood, ay nasa malapit na panganib. Nagsimulang magpanik si Woking. Bagamat nakaka-inspire ang epekto ng Wood Forest Wildfire Fist ni Terence, mukhang hindi naman masyadong optimistiko ang kasalukuyang sitwasyon. Medyo nanghihinayang siya na masyado siyang padalos-dalos sa pagsulong. Kung masunurin lang sana siyang nanatili sa posisyon ni Tudor, madali sana itong makakatakas gamit ang kanyang lakas. Sa kasamaang palad, masyado siyang mapusok ngayon. Alam niyang hindi maganda ang impresyon nito kay Terence, lalo na't may marka na hindi niya tinulungan si Terence sa ilog ng kamalayan. Ngayong malapit nang umangat si Terence, kailangan niyang mag-isip ng paraan para gumanap ng maayos sa harap ni Terence. Doon lamang niya makukuha ang tunay na tiwala mula kay Terence at makakakuha ng mas maraming benepisyo, tulad ng gininto ang core ng Soul Formation. Kahit ang isang taong kalmado at makatwiran tulad ni Woking ay nagkakamali pa rin ng kalkulasyon paminsan-minsan. Dumami ang mga itim na insekto, at ginamit niya ang kanyang walang awang kapangyarihang yelo upang palamigan ang mga ito at maging mga tipak ng yelo ng paulit-ulit. Pagkatapos, pinanood niya silang lumabas mula sa yelo ng walang sugat. Hindi lang iyon, kundi pagkaraan ng ilang beses pa, nagulat siya nang matuklasan na ang mga itim na insektong ito ay hindi tinatabla ng kanyang walang awang yelo. Ang oras na ginugol nila para magyelo at maging latak ay lalong umikli. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang natamba. Pinagpag nila ang yelo sa kanilang mga katawan nang may pag-alog sa hangin at pagkatapos ay patuloy na umugong at sumugod ng malakas. Sa loob ng napakaikling panahon, taglay ang kahangahangang kakayahang umangkop, ang likas na talento ng itim na kulisap ay talagang nakakagulat, lampas ito sa sentido komon. Sa ganitong paraan, hindi lamang hindi kayang harapin ni Woking ang mga itim na kulisap na ito, kundi unti-unti rin niyang nawawala ng kakayahang tulungan siya sa sitwasyong ito. Kung siya ay magiging katulad ng dalawang malas na lalaki na natusok ang kanilang mga mata, tainga, ilong, at balat dahil sa mga itim na kulisap, ang tanging kahihinatnan niya ay ang pagdurugo mula sa kanilang mga mata, tainga, ilong, at bibig, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Sa sandaling ito, hiniling ni Woking na sana ay isa siyang Fire Element Master. Kahit na nasa foundation stage pa lang siya, kahit na hindi siya madaling pumatay tulad ni Terence, mapoprotektahan pa rin niya ang sarili. Pero ngayon, isa na siyang peak level early nascent soul master, pero wala pa rin siyang magawa laban sa isang grupo ng mga itim na insekto. Hindi ka panipaniwala. Sa kabilang banda, matapos gamitin ni Terence ang Wood Forest Fire Fist ng ilang beses, natabunan ng lupa ng mga bangkay ng mga itim na kulisap. Mukhang marami na siyang nagawa, ngunit sayang at hindi niya kayang sabayan ang napakaraming itim na kulisap. Hindi lang iyon, tila matatalino rin ang mga itim na kulisap na ito. Nang mapagtanto nilang hindi sila banta kay Terence at aabusuhin lamang, bumaling sila kay Woking at sa iba pa. Pulala ng pulala ang sitwasyon. Woking, ilayo mo si Tudor rito. Utos ni Terence sa malalim na boses. Sa oras na ito, hindi pa lubusang nasasabit si Tudor sa mga itim na kulisap, at magagamit ni Woking ang kanyang walang awang Ice Force upang lumaban ng maikling panahon, kaya may pagkakataon pa rin siyang makatakas.
Para naman sa dalawang malas na kaibigan ni Tudor, pinahirapan na sila hanggang mamatay ng mga itim na kulisap, at wala ng paraan para makatakas sila. Nagulat si Woking. Plano na sana niyang umalis, ngunit ngayong narinig niya ang utos ni Terence, umatras siya ng walang pag-aalinlangan, kasama si Tudor, na kinakabahang nanunood sa di kalayuan. Bagamat ang bilis niya ay malayo sa isang kakaibang tulad ni Terence, at hindi ito maituturing na kanyang forte, naroon pa rin ang kanyang antas ng lakas, at mas mabilis pa rin siya ng maraming beses kaysa kay Tudor. Nang medyo nakalayo na sina Woking at Tudor, huminga ng malalim si Terence. Umiinit ang paligid niya, at maging ang hangin sa paligid niya ay nagsimulang umikot, na para bang matutunaw siya agad. Tinipon ni Terence ang kanyang chi at sumuntok sa hangin sa harap niya. Mukhang pareho pa rin ito ng dati, ang parehong mabangis na kamao ng apoy, ngunit sa pagkakataong ito ay may mga kristal ng apoy sa hangin na hindi nakikita ng hubad na mata. Ang mabangis na kamao ng apoy ang linya ng apoy na nagpasiklab sa bomba, at ang mga kristal ng apoy na ito ay halos sabay na sumabog, na yumanig sa lupa at mga bundok. Hiss! Sabay na napabuntong hininga sina Woking at Tudor, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Hindi pa kasama si Tudor, kahit si Woking ay hindi pa nakakita ng ganito kalaki at nakakagulat na galaw. Ang lugar sa harap nila ay naging parang dagat ng apoy sa isang iglap. Hindi nakakapagtaka na hiniling ni Terence na umatras sila. Kung hindi, tiyak na mamamatay sila roon. Isang mabangis na apoy na 1,000 sumasabog na kamao. Ang ganitong uri ng matinding pagsabog ay napakabihirang mangyari sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Sa katunayan, sa kasalukuyang lakas ni Terence, napakahirap para sa kanya na gamitin ang galaw na ito. Bagamat hindi ito kasing lalim ng killing intent ng 5 elemento, mayroon itong mataas na kinakailangan sa lakas ng isang tao. Kung hindi man lang niya kayang bumuo ng isang fire crystal, paano niya magagamit ang marahas na apoy na 1,000 pagsabog? Lubos na umasa si Terence sa kanyang mid-stage Mystery Ascension Realm Essence Spirit para pilitin ang kanyang Essence Spirit Body na gumamit ng isang galaw na lampas sa limitasyon nito. Mabilis na hamupa ang mga tunog ng pagsabog. Lahat ng nasa harap nila ay naging pula, at ang hangin ay napuno ng nagliliyab na apoy. Nang maglaho ang apoy kasabay ng hangin ay saka lamang natulala sina Woking at Tudor sa eksenang nasa harap nila. Ang mga itim na kulisap na bumabalot sa langit at lupa ay tuluyang naglaho, napalitan ng mga patong-patong na bangkay sa lupa, at ang hangin ay napuno ng masangsang na amoy ng sunog. Inalagaan ni Terence ang mga nakakatakot na itim na kulisap na muntik na silang mapunta sa isang dulo sa isang suntok lamang. Maaaring hindi ka panipaniwala, ngunit iyon ang katotohanang nasa harap nila. Og! Isang masakit na ungol ang narinig mula sa tambak ng mga bangkay ng itim na kulisap na hindi kalayuan. May isang lalaking nahihirapang bumangon. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan, at may ilang bakas ng paso, ngunit hindi ito halata. Hindi naman lubusang kontrolado ang kamao, pero hindi naman ito lubusang walang silbi. Habang tumataas ang antas ng espiritu, mas malaki ang kontrol ng isang tao sa mga detalye. Si Terence ay nasa kalagitnaan ng Profound Realm, at kahit padagdagan niya ang kahirapan dahil hindi niya ginagamit ang kanyang totoong katawan, hindi niya papatayin ng hindi sinasadya ang dalawang malas na kaibigan ni Tudor. Siyempre, hindi maiiwasan ang ilang paso. Kung hindi, kahit naharapin pa nila ang mga itim na insekto sa hangin, ang mga dumikit sa kanilang mga katawan ay hindi tuluyang maaalis. Ang tanging kahihinatnan ay kamatayan pa rin. Ang matangkad na lalaki ang unang tumayo, kasunod ang batang magsasaka na ang mukha ay puno ng dugo. Pareho silang puno ng alikabok at mga sugat, at ang kanilang mga katawan ay malubhang na sugatan. Isang kakilakilabot na tanawin. 5,436. Gayunpaman, napakaswerte pa rin nilang dalawa. Gaano man sila kalungkot, nakaligtas sila at nakaligtas sa sakuna. Kuya Jingze, Kuya Chingfeng, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tumakbo palapit si Tudor. Talagang nagmamalasakit siya sa kanyang dalawang kaibigan at wala siyang kaalam-alam sa nangyari kanina. Kung alam lang niya na ang ugali ng kanyang kaibigan ay maihahambing kay Oliver, malamang hindi siya kakabahan ng ganito. Hindi. Ayos lang ako.
Sumulyap ang matangkad na lalaking nagngangalang Jingze sa taong nasa likuran niya ng may hindi natural na ekspresyon. Halos masaktan ang kasama niya dahil sa mga ginawa niya noon. Kung siya ang nasa sitwasyon ng kabilang panig, kapag nakabawi na siya, tiyak na malalagay siya sa sitwasyon kung saan hindi siya magpapahinga hanggang sa mamatay. Mabuti na lang at hindi tumingin sa kanya ang isa pang Qingfeng. Nakahandusay siya sa lupa, hinihingal. Siya ang unang biktima ng mga itim na kulisap, at ang kanyang mga pinsala ay mas malala kaysa kay Jingze. Siyempre, mas malala ang kanyang kalagayan. Mabuti iyan, mabuti iyan. Labis ang pag-aalala ni Tudor kaya hindi niya napansin na may mali. Maingat niyang tinulungan silang dalawa na makatayo at bukas palad na ibinigay sa kanila ang gamot na panggamot ng angkan na dala niya. Bagamat hindi ito isang banal na gamot, ito ay napakabisa para sa mga panlabas na pinsala. Gayunpaman, hindi siya gaanong nakapagdala sa pagkakataong ito. Kalahati nito ang ginamit niya at ibinigay ang kalahati sa kanilang dawa. Sa ganitong paraan, wala na siyang sariling reserbang gamot. Salamat. Sabi ni Jingze na may maputlang mukha. Sa kabilang banda, hindi nagsalita si Qingfeng. Tahimik lang niyang hinayaan si Tudor na tulungan siyang maglagay ng gamot. Nakayuko ang kanyang ulo para walang makakita sa kanyang ekspresyon. Sabay tayong lumaki, kaya ano pa ang dapat ipagpasalamat? Kumunat ang noo ni Tudor para ipakita ang kanyang pagkadismaya. Pagkatapos, nagtanong siya, hindi ba't sinabi ninyong dalawa na pupunta kayo sa ulo ng ahas para tingnan? Paano ninyo napukaw ang mga insektong ito? Ang lupain ng isla ng ahas, mula sa pinakamababang buntot ng ahas hanggang sa pinakamataas na ulo ng ahas, ay makikita agad ang buong lupain ng isla. Pagpasok, gugustuhin ng mga ordinaryong tao na umakyat sa tuktok ng ulo ng ahas, ngunit iilang tao lamang ang makakarating sa baitang na iyon. Bagamat simple lang ang lupain, masisiguro lamang nito na hindi sila maliligaw, ngunit hindi ibig sabihin na madali lang itong tahakin. Sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, halos walang sino man ang pumupunta rito ang mahina. Ngunit para sa isla ng ahas, kahit ang isang bagong silang na halimaw na tulad ni Woking ay maaaring hindi sapat, lalo na ang mga golden core o kahit na mga foundation building cultivator. Para makapunta sa ulo ng ahas, bukod sa lakas, ang swerte ang pinakamahalaga. Kung masama ang swerte ng isang tao, mawawala ng saysay ang lahat ng iba pa. Malinaw na hindi ganoon kaganda ang swerte ni Jingze at Qingfeng. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ni Tudor, pareho na sana silang dalawang kalunos-lunos na bangkay ngayon. Hindi pa rin nagsasalita si Qingfeng. Sumulyap si Jingze sa kanya at nagpaliwanag, sa totoo lang, wala lang yun. Hindi sinasadyang na-provoke lang natin yan habang papunta. Malas talaga tayo. Hindi sinasadya. Nagulat si Tudor, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sina Terence at Woking, sa kabilang banda, ay hindi man lang siya pinaniwalaan. Paano niya nagawang magdulot ng napakaraming nakakatakot na itim na insekto nang hindi sinasadya? Sinusubukan ba niyang lokohin ang mga bata? Kahit gaano pa kabangges at kakilakilabot ang spirit beast, hanggat hindi ito nagkukusa na atakihin ito o papasok ng malalim sa teritoryo nito, hindi rin ito magkukusa na atakihin ang mga taong cultivator. Tutal, lahat sila ay may espiritual na katalinuhan. Sa panahong ito kung saan nangingibabaw ang mga taong cultivator, walang spirit beast ang padalos-dalos na magiging kaaway ng mga tao, lalo na't magiging kasing baliw ng mga itim na insekto ngayon lang. Nakita ng lahat ang pabaya na ugali ni Jingze. Sa totoo lang, hindi ito aksidente. May nakita kaming mga kayamanan, kaya hindi namin sinasadyang nilapitan ang mga ito. Hindi namin inaasahan na may mangyayaring ganito. Mabilis na sinubukan ni Jingze na ayusin ang sitwasyon. Anong klaseng kayamanan? Casual na tanong ni Terence. Ang mga kayamanan ay karaniwang binabantayan ng mga spirit beast, at habang mas bihira ang kayamanan, mas magiging malakas ang mga spirit beast. Ito ay sentido komun, at dahil sa mga nakakatakot na itim na insekto, ang kayamanan ay tiyak na hindi simple. Kailangan itong maging isang bihirang kayamanan. Aba! Sa totoo lang, hindi ko alam.
Wala akong masyadong alam tungkol sa mga espiritual na halamang gamot pero mukhang sulit naman ang mga ito sa ilang espiritual na jade. Kumikislap pa rin ang mga mata ni Jingze sa paghihinala. Hindi mo kailangang magpanggap na tanga, sa sandaling ito, si Qingfeng, na tahimik simula pa noong una, ay biglang nagsalita. Ang unang bagay na sinabi niya ay nakakagulat, nakita namin ang espiritu na nakaramdam ng prutas. Prutas ng kamalayang espiritual. Nagulat sina Terence at ang dalawa pa. Hindi napigilan ni Jingze ang pagkunot ng noo kay Qingfeng. Labis siyang nadismaya dito. Baliw ba ang lalaking ito? Paano niya nagagawang ibunyag ang napakahalagang impormasyon sa iba? Sa isip niya, wala siyang ideya na gantihan si Terence sa pagliligtas sa kanila. Isa lang ang naisip niya, ang paghahanap ng Spirit Sense Fruit ay isang magandang pagkakataon mula sa langit, at walang sino man ang makakaagaw nito sa kanya. Ayaw itong ibunyag ni Qingfeng kay Terence at sa iba pa. Kung maaari lang, masaya siyang ibahagi ang espiritual na prutas kay Jingze. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng nangyari ngayon lang, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan nilang dalawa. Kahit para lang ilabas ang kanyang galit, hindi niya hahayaang masunod ni Jingze ang gusto niya. Hindi ba't iisa lang ang Spirit Sense Fruit? Nagulat si Tudor. Siya ang gumawa ng pinakamaraming pananaliksik tungkol dito. Iisa lang ang Spirit Sense Fruit ng sabay. Ito ang kanyang conclusion. Ang pagganap ng buwaya na kumakain ng langit ay hindi direktang nagkumpirma sa puntong ito. Nakuha na ni Terence ang lahat ng Spirit Sense Fruit sa ilalim ng lupang kuweba. Paano lumitaw ang isa pa? Maling tao ba ang napili ninyo? Tanong ni Terence. Nag-aalala siya na baka hindi sapat ang isa, kaya maganda kung makakakuha pa siya ng isa. Paano ako nagkamali? Hugis ito ng apdo ng ahas, at pinoprotektahan ito ng napakaraming nakakatakot na itim na insekto. Kung hindi ito isang prutas ng pandaman ng espiritu, ano pa kaya ito? Umiling si Qingfeng. Lahat ng pumupunta rito ay para lamang sa prutas ng kamalayang espiritual, at hindi siya naiiba. Maaaring hindi niya makilala ang iba pang mga kayamanan, ngunit imposibleng hindi niya makilala ang prutas ng kamalayang espiritual. Nagkatinginan sina Terence at Tudor at kinuha ang Spirit Sense Fruit mula sa Jade Space. Ito na ba? Parehong natigilan at napalunok sina Jingze at Qingfeng, ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Lalo na si Jingze, malapit ng malaglag ang kanyang mga mata, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya nawala ng malay. Nakita nila ang pagganap ni Terence ngayon lang, at sa lakas na iyon, hindi sila maglalakas loob na tanggapin ito kahit na mayroon silang 10,000 lakas ng loob. Ito. Ang prutas ng kamalayang espiritual na nakita natin ay eksaktong kapareho nito. Dahil naibunyag na ito ni Qingfeng, hindi na ito maitago pa ni Jingze at tumango na lamang bilang pagsang-ayon. Paano nangyari ito? Mas lalong nalitaw si Tudor matapos marinig ito. 5,437. Ang kaalaman ni Tudor tungkol sa espiritual na prutas ay nagmula sa mga sinaunang aklat sa koleksyon ng kanyang angkan. Maaari kayang may pagkakamali. Ngunit hindi iyon tama. Kahit na mali ang mga sinaunang aklat, hindi na kailangang tumulong sa pagsisinungaling ang buwaya na lumalamon ng langit, hindi ba? Napaisip din si Terence ng malalim. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng lumitaw ng sabay-sabay ang higit sa isang Spirit Sense Fruit, ngunit walang absolute. Tiyak na may nangyari. Kahit ano paman, hindi maaaring baliwalain ni Terence ang pagkakaroon ng pangalawang Spirit Fruit. Kailangan pa rin niya ito para matulungan siyang maalis ang siyam na tumor. Kung ganoon nga, ako ang magpapahirap sa inyong dalawa para manguna, pakiusap nito, ngunit ang tono ni Terence ay hindi nagbigay ng puwang para sa pagdududa. Iniligtas niya ang kanilang buhay, at kahit hindi sila magkakilala, hindi maglalakas loob ang dalawa na tanggihan siya sa mundong ito kung saan ang lakas ang lahat. Medyo nag-aatubili si Jingze. Plano na niyang palihim na bumalik mula pa sa simula, ngunit ngayon ay nauwi na lang sa wala ang lahat. Ang mahalaga ay halos tuluyan na siyang nagalit kay Qingfeng. Wala man lang siyang pagkakataong harapin ito, kaya masunurin na lamang ang nagawa niya. Hindi naman kalayuan ang destinasyon.
Tutal, naroon ang bilis ng mga itim na insekto, at sina Jingze at Qingfeng ay nasa tugatog pa lamang ng pundasyon ng sali. Sa kanilang bilis, hanggang dito na lang sila makakatakas. Hindi na sila makakapunta pa. Habang naglalakbay, paminsan-minsan ay makakasalubong sila ng ilang nakakalat na itim na insekto. Hindi sila marami, ngunit kung wala si Terence rito, ang iba ay masasakit ang ulo sa pakikitungo sa kanila. Wala sa kanila ang marunong ng fire arts, kaya hindi nila ito kayang harapin. Ngunit ngayon, madali na lang. Kayang buksan ni Terence ang daan gamit ang isang mabangis na kamao ng apoy. Hindi nagtagal, ang grupo ng 5 ay nakarating sa isang medyo nakatago at liblib na lugar. Simple lang ang lupain ng isla, ngunit maraming hindi kilalang lugar sa ilalim ng masukal na kagubatan. Kung hindi nagkataon ng isang tao, hindi ito mahahanap ng isang ordinaryong tao kahit na maglakad pa sila sa maliit na daan ng 10 beses. Ayan na. Huminto sina Jingze at Qingfeng sa kanilang paglalakad at itinuro ang isang direksyon. Walang anumang nakakaakit sa kanilang paningin, walang matataas na puno, walang kakaibang mga bulaklak, at walang bihirang mga halaman. Isa lamang itong kumpol ng mga ordinaryong damo, ngunit sa ilalim ng mga damo, isang mahinang pulang balangkas ang makikita. Amoy ahas. Talagang espiritual na prutas ito. Natigilan si Tudor sa unang tingin. Hindi siya makapaniwala noong papunta siya rito, iniisip na maaaring kapareho lang ito ng isang espiritual na prutas. Gayunpaman, matapos maamoy ang iconic na amoy ng ahas, wala nang duda. Walang duda na ito ang tunay na espiritual na prutas. Natigilan din si Terence. Pareho siya ni Tudor, mataas ang kanyang pag-asa, pero hindi niya ito pinaniwalaan ng makatwiran. Ngayon, nakita niya mismo ito. Napakalayo ng lugar na may mababangas na grupo ng mga itim na insekto na nagbabantay dito, kaya hindi nakakapagtaka na walang nakahanap sa espiritual na prutas na ito. Kalmado ang tono ni Wooking. Hindi na niya hinanggad ang espiritual na prutas, at kahit ibigay pa ito ni Terence sa kanya, hindi niya ito gugustuhin. Para sa kanya, ang espiritual na prutas ay hindi kasing halaga ng isang supreme grade golden elixir, at magagamit din niya ito para mag-iwan ng magandang impresyon sa isip ni Terence na hindi ito isang matako, na pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi porket hindi naantig si Wooking ay nangangahulugan na hindi rin gaanong naantig ang iba. Maayos pa rin naman si Tudor. Ang isang tunay na matapat na tao ay karaniwang alam kung paano magbayad ng utang na loob, lalo na kung alam niya ang sarili niya mga limitasyon. Kaya naman, nagulat na lang siya sa pangalawang espiritual na bunga sa harap niya, ngunit wala siyang ibang iniisip. Gayunpaman, ang dalawa pa ay naiiba, lalo na si Jingze. Ang kanyang ulo ay puno ng mga iniisip na palihim na kunin ang lahat para sa kanyang sarili, ngunit ngayong nasira na ang kanyang magandang paningin, ang tanging magagawa na lang niya ay ang maging pangalawa sa pinakamahusay. Hindi niya maikakaila na iniligtas ni Terence ang kanyang buhay, ngunit iyon ay isang hiwalay na usapin. Dapat siyang makakuha ng bahagi ng kayamanan. Kung tungkol naman kay Qingfeng, kahit handa na siyang makipagtalo kay Jingze, pareho sila ng panig sa bagay na ito. Natagpuan lamang nila ang spiritual na prutas na ito dahil sa libingan ng kanilang mga ninuno, at kung talagang kukunin ni Terence ang lahat ng ito para sa kanyang sarili at hindi makakuha ng kahit isang piraso, labis siyang magiging awkward at tiyak na magmumura. Bago pa man makapagsalita si Terence, nagmamadali na si Jingze para makuha ang espiritual na prutas. Ayaw ring mahuli ni Qingfeng. Hindi makatotohanang kunin ang lahat para sa kanilang sarili, ngunit hanggat kung sino man ang unang makakuha ng espiritual na prutas, kailangan ni Terence na magbayad ng halaga kahit na gusto niya ito. Hindi niya hahayaang mawalan sila ng dala. Kayong mga tao. Binuka ni Tudor ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung paano sila pipigilan. Sa kanyang palagay, ang espiritual na bunga ay dapat lamang kay Terence. Hindi alam ni Jingze at Qingfeng kung ano ang makabubuti para sa kanila. Iniligtas lang sila ni Terence at nasugatan pa rin. Bakit sila naiinip? Hindi nagulat si Terence mula pa lang sa unang sandali na nakita niya ang dalawang ito ay alam na niya na wala silang ginagawang masama.
Nagsama-sama ang mga ibon, ngunit malinaw na hindi naging tamang kaibigan si Tudor, at ang kanilang mga kilos ay lalo lamang nagpapatunay sa kanyang pananaw sa mga tao. Teka! Huwag kang padalos-dalos. Pidgil ni Terence sa kanya gamit ang malalim na boses. Biglang pumangit ang mukha ni na Jingze at Chingfeng, ngunit hindi sila nawala ng malay at nag-atubiling huminto. 3 hakbang na lang ang layo nila sa espiritual na prutas. Kaunti na lang at makukuha na nila ito, ngunit hindi sila nang ahas. Matapos makita ang marahas na nagliliyab na ibong sumasabog na kamao ni Terence, walang normal na tao ang gugustuhing maging kaaway ni Terence, bukod pa sa dalawang ito na labis na nasugatan. Gayunpaman, hindi pa rin sila sumuko. Nagkatinginan sina Jingze at Chingfeng at pansamantalang isinantabi ang kanilang mga naunang maruruming iniisip. Sa harap ng mga benepisyo, muli silang nanindigan sa parehong linya. Kapatid na Linford, ikaw ang humarap sa mga itim na insekto at nagligtas sa amin ngayon lang. Hindi namin malilimutan ang iyong dakilang kabaitan, ngunit ibang usapan na iyon. Kung hindi kami ang nangunguna, hindi mo sana natagpuan ang espiritual na bunga. Ayon sa mga patakaran ng mundo ng pakikipaglaban, dapat mo man lang kaming bigyan ng ilan, hindi ba? Sabi ni Jingze nang may pagkadismaya. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, hindi na hinintay pang magsalita si Terence, agad na ginamit ni Woking ang kanyang walang awang ice force para i-freeze siya at maging isang hugis taong popsicle. Hindi siya kailanman nagsalita ng walang kabuluhan sa mga basurang tulad niya. Pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit sa mga itim na kulisap. Kuya Bing, sandali. Pag-usapan natin ito. Nagulat si Tudor at mabilis na tumayo para pigilan siya. Kasabay nito, sinubukan niyang senadoryason sina Jingze at Chingfeng gamit ang kanyang mga mata. Hindi madali para sa kanya ang magmakaawa kay Terence na iligtas ang kanyang dalawang kaibigan. Kung papatayin siya dahil dito, hindi ba't sayang lang? Hindi siya pinansin ni Woking. Walang kwenta si Tudor sa paningin niya. Kung manhid man din ito, wala rin siyang pakialam kung patayin niya ito. Kalimutan mo na yan, sabi niya. Ikinumpas ni Terence ang kamay niya para pigilan sila. Hindi niya gusto ang dalawang kaibigan ni Tudor, pero ayaw niya silang patayin. 5,438. Sa yugtong profound, unti-unting hihina ang kalagayan ng pag-iisip ng isang tao, lalo na't si Terence ay hindi naman talaga uhaw sa dugo. Hanggat hindi ito ang taong nang-aasar sa kanya, hindi siya madaling aatake. Salamat sa iyong kagandahang loob, kapatid na Linford. Nakahinga ng maluwag si Tudor, pawis na pawis ang kanyang likod. Kilala si Woking sa pagiging mahirap kausapin. Kung hindi siya pinigilan ni Terence, siya at ang kanyang dalawang kaibigan ay magiging parang 3 walang buhay na eskultura ng yelo na hugis tao. Umiling si Terence at tumingin sa kanila nang walang sinasabi. Dali-daling hinailan ni Tudor ang mga manggas ni na Jingze at Chingfeng, at desperadong tiningnan sila ng makahulugan. Sa oras na ito, mas mabuting aminin agad ang pagkatalo at tumayo. Tutal, ang kabilang panig ay isang di maarak na pag-iral na maihahambing sa isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa o higit pa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaari lamang silang lumuhad at dilaan ang bote ng kabilang panig kapag nagkita sila. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng pantay na pag-uusap, lalo na ang matakot. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang atraksyon ng espiritual na prutas sa kanilang dalawa. Kung may salita man na makapaglalarawan kina Jingze at Chingfeng sa sandaling ito, iyon ay kasakiman. Siyempre, ito rin ay dahil hindi nila alam ang tunay na lakas ni Terence. Hindi nila nakitang natalo ni Terence ang buwaya na lumalamon ng langit. Ang mabangis na apoy na 1,000 sumasabog na kamao ay mukhang eksaherado, ngunit kinontrol ito ni Terence upang hindi ito magdulot ng malaking pinsala sa dalawa. Tungkol naman sa mga nakakatakot na itim na insekto, takot lang sila sa apoy. Akala nila ay kayang patayin sila ng kahit sinong Fire Master sa foundation stage. Ang dahilan kung bakit napakahirap itong harapin ay dahil lamang sa hindi nila ito gusto.
Habang hinuhugasan ang kanilang mga utak gamit ang mga mapanlinlang na kaisipang ito, hindi nila kailanman naisip na kung ang lakas ni Terence ay nasa ganitong antas lamang, bakit siya pakikinggan ng dakilang si Wooking. Hindi lamang siya isang napakatalinong henyo na sumikat sa loob ng isang panahon, kundi isa ring bagong unlad na umuusbong na halimaw na may matandang kaluluwa. Kapatid na Tudor, bakit hindi ka magsalita ng maayos para sa amin? Ito. Nahihiyang hinimas ni Jingze ang kanyang mga kamay. Talagang natakot siya ng husto ngayon lang, ngunit dahil malambot ang puso ni Terence at ayaw niyang patayin silang dalawa ni Wooking, ito na ang pagkakataon para makakuha siya ng bahagi ng nasamsam. Parang kasabihan lang, ang kayamanan ay nagmumula sa panganib. Natulala si Tudor. Base sa pagkakaalam niya noon, si Jingze ay hindi isang taong hindi alam kung kailan aabant o atres. Tudor, lahat tayo ay magkaibigan. Dahil maganda ang relasyon mo sa kanila, magsalita ka para sa amin, bulong ni Qingfeng pabalik. Gayunpaman, napakalapit nila sa isa't isa kaya't malinaw siyang narinig ni Terence at Wooking. Hindi maiwasan ni Terence na maging nakakatawa sa eksenang ito. Nang makita ang kakaibang mukha ni Tudor, ibinuka niya ang kanyang bibig. Maaari bang iniisip ninyo na sa harap ninyo ng spirit sense fruit na ito, maaari ninyo itong pitasin ng walang anumang panganib? Anong panganib ang maaaring mangyari? Walang malay na nagkatinginan sina Jingze at ang isa pang lalaki. Dahil naharap na nila ang nakakatakot na mga guardian spiritual beast, natural na wala ng panganib. Panahon na para anihin nila ang mga gantimpala. Ano sa tingin ninyo? Pinag-cross ni Terence ang kanyang mga braso at ngumiti. Kung hindi mo ito huhuberin, aalis na ako. Iniisip pa rin ni Jingze na ang lalaking ito ay hindi talaga kayang suklian, wala talaga siyang gaanong lakas ng loob. Natatakot siyang bawiin ni Terence ang kanyang sinabi, kaya mabilis niyang inabot ang mga prutas para pitasin. Gagawin ko. Hindi nagpahuli si Qingfeng at mabilis na sumugod palapit. AI. Kayong dalawa. Inabot ni Tudor ang kamay para pigilan sila, hindi lang dahil ayaw niyang masaktan nila si Terence, kundi pakiramdam niya ay may mali. Sa kasamaang palad, nabubulag na ang dalawa ng kasakiman, at hindi niya sila mapigilan. Hindi alintana ng dalawa ang kanilang mga pinsala at muntik nang mahulog sa bola. Hindi inaasahan, nang akmang kukunin na nila ang prutas ng kamalayang espiritual, biglang sumigaw si Qingfeng, Anong problema? Nagulat si Tudor at agad na nagtanong ng may pag-aalala. Hindi ko alam. Naramdaman ko na lang na may tumusok sa kamay ko, at sobrang sakit. Pero hindi na masakit, paliwanag ni Qingfeng. Habang nagsasalita siya, ibinuka niya ang kanyang palad at tumingin. Isang maliit na pulang tuldok ang lumitaw sa kanyang palad. Halos imposibleng mapansin kung hindi titingnang mabuti. Mukhang may mga tinek. Kahit na sinabi niya iyon, hindi ito pinansin ni Jingze. Sa halip, nagyayabang siya dahil walang makakaagaw sa kanya ng espiritual na prutas. Gayunpaman, bago pa niya mahawakan ng espiritual na prutas, bigla siyang napasigaw ng at tumingin sa kanyang kamay. Mayroon ding maliit na pulang tuldok dito. Nasaan? Nasaan ang tinek? Medyo nalito si Jingze, at nalito rin si Qingfeng. May mga tinek sa espiritual na prutas, ngunit hindi nila ito nakita. Hindi ba maaaring hindi makita ang mga tinek? Ngunit ipinakita na ito ni Terence ngayon lang, at walang anumang bagay sa prutas. Hindi nila maintindihan ang nangyari dahil masyado silang mahina, ngunit nakita ito ng malinaw ni Terence. Nang mag-abot ang dalawa para pitasin ang prutas, biglang lumabas ang isang manipis na karayom mula sa prutas. Mukhang buntot ito ng isang insekto, at ang bilis ay napakabilis na lampas sa antas ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Maging si Terence ay hindi maiwasang makaramdam ng mababang uri. Si Wooking, na nasa gilid, ay hindi maiwasang maantig din. Bagamat ang lakas niya ay hindi maihahambing kay Terence, mayroon pa rin siyang malinaw na paningin. Kahit na hindi niya ito nakikita ng kasing linaw ni Terence, halos naiintindihan pa rin niya ang nangyayari. Hindi niya maiwasang mapamura sa loob-loob niya. Malinaw na sinabi ni Boss Terence na mapanganib ang bagay na ito, ngunit pinilit pa rin nilang dalawa na kunin ito. Hindi talaga nila alam kung ano ang makabubuti para sa kanila.
Kuya Linford, may napansin ka ba? Nakahakbang lang si Tudor paarap ng may mapait na ngiti para patahimikin ang sitwasyon. Tumingin si Terence sa kanya at mahinang sinabi, hindi ito prutas na may kinalaman sa espiritu. Ano? Sabay na sigaw ni na Jingze at Chingfeng. Maging si Tudor ay natulala. Ang bagay na ito ay malinaw na mukhang isang espiritual na prutas, at mayroon pa itong amoy ahas na katangian ng mga espiritual na prutas. Ano pa kaya ito kung hindi isang espiritual na prutas? Hindi ba ito prutas na ginagamit sa pandaman ng mga espiritu? Ano iyon? Hindi siya pinaniwalaan ni na Jingze at Chingfeng, iniisip nilang sinusubukan ni Terence na kunin ang lahat ng prutas para sa kanyang sarili. Sinusubukan niya silang takutin gamit ito. Hindi ko alam. Umiling si Terence. Totoo iyon. Hindi pa rin niya alam kung ano iyon, pero alam niya mula sa eksena na hindi iyon isang espiritual na prutas. Isa itong bitag na may mga tinak. Bakit ka ba sigurado kung hindi mo naman alam? Bulong ni Jingze at lumingon pabalik para tingnan ang espiritual na prutas. Nag-iingat si Chingfeng, natatakot na baka mauna ang kabilang panig sa kanya ng isang hakbang. 5,439. Ngumiti si Terence nang walang pakialam, kung hindi kayo takot sa kamatayan, sige lang at bunutin ninyo sila. Hindi ko kayo pipigilan. Talaga. Nagdududa si Jingze. Sinusubukan lang niyang sukatin ang puso ng isang Ginoo gamit ang sarili niyang puso. Kung pipigilan siya ni Terence, tiyak na gagawin niya ang lahat para makuha ang espiritual na bunga, ngunit ngayong malinaw na ang paninindigan ni Terence, medyo nag-aalinlangan siya. Kapatid na Jingze, kapatid na Chingfeng, kahit hindi ko mabigyan ng dahilan, sinasabi sa akin ng aking intuition na ang bagay na ito ay talagang abnormal. Dapat kayong dalawa ay huwag kumilos ng padalos-dalos. Baka may problema talaga, payo ni Tudor. Ito. Sige. Nag-atubili sandali si Chingfeng bago tumanggo bilang pagsang-ayon. Pero hindi tayo pwedeng sumuko ng ganito lang, di ba? Iniisip ni Jingze na umatras, pero ayaw pa rin niya. Napakalapit sa kanya ng maalamat na espiritual na prutas. Kung aalis lang siya ng ganito, malamang panghabang buhay itong pagsisisihan. Kung ganoon nga, dito na lang tayo tumira at maghintay. Hindi alintana ni Terence na gumugol ng 1 o 2 araw dito para malaman ang tunay na dahilan ng problemang ito. Walang anumang pagtutol si Woking, gayon din si Tudor. Gayunpaman, medyo nag-aatubili sina Jingze at Chingfeng. Iniisip pa rin nila na ito ang prutas ng espiritu, at sinusubukan ni Terence na takutin sila para makuha niya ang lahat para sa kanyang sarili. Pero dahil ganito na ang sitwasyon, hindi na sila maaaring tumutol at mag-aksaya na lang ng oras dito. Ano man ang mangyari, hindi sila aalis hanggat hindi sila nakakakuha ng malaking bagi ng mga nasamsam. Nanirahan silang 5 sa hindi kalayuan. Karaniwang nangyayari ang pagcamping sa ilang para sa mga cultivator na tulad nila. Basta't mas maingat sila at iniiwasan ang banta ng mga nocturnal spirit beast, wala nang iba pang problema. Nakahiga si Terence sa isang puno malapit, at gayon din ang iba. Hindi lang ito mas komportable, kundi nakikita rin nila ang sitwasyon doon, lalo na ang prutas na may pakiramdam ng espiritu. Ang mga taong may pinakamalaking pakialam sa fruit of spirit sense na ito ay sina Jingze at Terence. Natatakot si Jingze na baka magloko si Terence at palihim na pumitas ng spirit sense fruit sa kalagitnaan ng gabi kapag hindi siya nakikinig. Kung itatanggi ito ni Terence, malaking kawalan ang kanyang mararamdaman. Gayunpaman, alam niyang hindi niya kayang bantayan si Terence ng mag-isa. May sugat ito, at kahit may gamot na, inaantok pa rin siya paminsan-minsan. Kailangan niyang makahanap ng kakampi. Malinaw na kakampi ni Woking si Terence. Kung tungkol naman kay Tudor, hindi niya alam kung anong klaseng relasyon ang meron sila ni Terence. Bukod pa riyan, dahil sa matuwid na ugali ni Tudor, halos wala ng posibilidad na pumayag siya sa ganito. Matapos itong pag-isipan, si Chingfeng na lang ang tanging naituon ni Jingze sa kanyang target na alliance. Bagamat mayroong malalim na agwat sa pagitan nila, siya lang ang taong naruroon na nakatayo sa parehong panig niya. Chingfeng, alam kong galit ka sa nangyari kanina, pero talagang nagpapanik ako ng mga oras na iyon.
Sa sobrang takot ko ay hindi ko alam ang posisyon mo. Hindi ko namamalayang umatake ako mula sa likuran. Sa totoo lang, gusto ko lang subukan at tingnan kung mapupuksa ko ang mga insektong iyon. Hindi talaga kita inatake. Magkapatid na tayo sa loob ng maraming taon, maniwala ka sa akin. Paliwanag ni Jingze sa mahinang boses. Ganoon ba? Tumingin sa kanya si Qingfeng at ngumisi, kung wala ka talagang konsensya, bakit mo ito ipinapaliwanag sa akin? Talaga bang inakala ni Jingze na si Qingfeng ay isang 3 taong gulang na bata? Sa sitwasyong iyon, halata na gusto siyang gamitin ng kabilang panig bilang panangga sa karne upang maakit ang mga itim na insekto upang makatakas siya. Kung siya, si Qingfeng, ay hindi man lang makakita nito, nararapat lamang na siya ay patayin. Natatakot lang ako na baka makonsensya ka. May pagkakasala na sabi ni Jingze. Single niya. Malamig na napabuntong hininga si Qingfeng at tumingin sa grupo ni Terence, na nagkukunwaring natutulog, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Nakita ko na kung anong klaseng tao ka. Hehe, gusto mo akong makipagtulungan sa iyo para palihim na makuha ang espiritual na bungang iyon, tama ba? Namula si Jingze sa hiya, ngunit mabilis siyang nakabawi ng loob at tumango. Tama, ang prutas ng espiritual na enerhiya ay nasa harap mo lang, sa palagay ko ay ayaw mong hayaang makaligtaan ito at hayaang kunin ito ng iba para sa kanilang sarili, hindi ba? Kahit anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang mayroon sa pagitan natin, hindi natin maaaring hayaang dumaloy ang matabang tubig sa mga bukid ng ibang tao, hindi ba? Ang isang masamang tao ay isang masamang tao. Kumunat ang noo ni Qingfeng sa paghamak. Naging pangit ang mukha ni Jingze, ngunit narinig niya si Qingfeng na nagtanong, ano ang plano mong gawin? Totoo ngang kinasusuklaman niya si Jingze ngayon, pero pareho rin ang iniisip niya kay Jingze. Nalalawayan din niya ang espiritual na prutas na nasa harap niya. Ang mungkahi ni Jingze ang eksaktong gusto niya. Sa katunayan, kahit hindi magkusa si Jingze na imungkahi ito, isusuko na niya ang mukha at makikipag-ugnayan sa kabilang panig. Tutal, kung nag-iisa lang siya, kahit anong maliliit na trick ang gusto niyang gawin, masyado siyang mahina. Napaangat ang mga labi ni Jingze habang nakatingin kay Terence at sa dalawa pa. Hininaan niya ang kanyang boses at bumulong, ang aming pamilya bay ay may kakaibang sikretong pamamaraan na tinatawag na night hiding technique. Hanggat ginagamit ito sa gabi, kaya nitong magtago ng tuluyan sa dilim, at hindi ito matutukoy ng mga ordinaryong tao. Dahil mayroon kang ganoong pamamaraan, bakit ka lumapit sa akin? Kumunat ang noo ni Qingfeng. Kung ang kasanayan sa pagtatago sa gabi ay talagang kasing kahanga-hanga ng sinabi ni Jingze, maaari niyang nakawin ang espiritual na prutas ng mag-isa at hindi na kailangang walang kahihiyang lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Totoo na ang teknik sa pagtatago sa gabi ay kayang magtago mula sa kanilang mga mata at tainga, pero tingnan mo sila, bawat isa ay mas alerto kaysa sa isa't isa. Kapag ginamit ko na ang teknik sa pagtatago sa gabi, agad nilang mapagtatanto na wala na ako. Hindi ba't masama iyon? Patuloy na sabi ni Jingze. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Qingfeng. Nagkataon lang na alam mo ang teknik ng ilusyon. Bagamat madali para sa mga tao na makita ang iyong ilusyon sa araw, sa ganitong uri ng gabi na may mahinang liwanag lamang ng buwan, sapat na ito para magkunwaring totoo. Gagamitin ko ang teknik ng pagtatago sa gabi habang ikaw naman ay gagamit ng teknik ng ilusyon para lituhin ang kanilang paningin. Hindi ba't ganoon din? Nagliwanag ang mga mata ni Jingze habang iminumungkahi niya ito. Plano na niya ito mula pa sa simula, kung hindi ay hindi siya walang hiyang pupunta kay Qingfeng. Nag-isip sandali si Qingfeng. Isa nga itong posibleng solusyon, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Gusto mo akong mag-ayos para sa iyo? Paano kung ikaw na lang ang bahala sa lahat? 5,440 po. Huwag kang mag-alala, alam ko ang bigat. Kapag sinabi mo sa kanila, mabubunyag sila. Paano ko naman gagawing akin ang lahat? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang matalo. Hahatiin natin ito sa dalawa, paano?
Same time na sumumpa si Jingze, na parang nakalimutan na niya ang eksena kung saan muntik na niyang patayin ang kabilang panig kanina. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Jingze, pero may katuturan naman ang sinabi niya. Kung talagang may lakas ng loob ang kabilang panig na ako ng lahat, hindi sana siya nakipagtulungan sa kanya. Agad na tumango si Jingze at sinabing, maniniwala na ako sa iyo sa huling pagkakataon. Nag-usap silang dalawa sa mahinang boses na ilang sandali at tumangala sa kalangitan sa gabi. Nang natakpin ng madilim na ulap ang liwanag ng buwan, kumilos si Jingze. Kung isasantabi ang lahat, ang pamamaraan ng pagtatago sa gabi ng pamilyang Bai ay tunay ngang kapuri-puri. Hindi lamang nito lubusang isinama ang katawan ng isang tao sa gabi, na walang iniwang bakas, kundi pinrotektahan pa nito ang aura ng isang tao. Kasabay nito, maaari rin itong makatakas sa persepsyon ng espiritual na pandama hanggang sa isang tiyak na lawak, at talagang hindi ito matutukoy ng mga ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, ang Terence na kanilang kaharap ay hindi ordinaryong tao. Gaano man kahusay ang kasanayan ng pamilyang Bai sa pagtatago sa gabi, isa itong biro sa harap ng isang mid-tier na profound na katulad niya. Kung tutuusin, napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan nila. Hindi ito isang bagay na maaaring mabawi ng kahit anong kasanayan. Sa katunayan, kahit na maingat sina Jingze at Chingfeng, halos bibig lang ang gamit nila sa pakikipag-usap, nakita na ni Terence ang lahat. Maging ang night hiding technique ni Jingze o ang illusion technique ni Chingfeng, puno ng kapintasan ang mga mata niya. Malamig lang siyang nanood mula sa gilid at hindi lumabas para ilantad ang mga ito. Sa sandaling ito, si Jingze, na pumasok na sa pamamaraan ng pagtatago sa estado ng gabi, ay inakala pa ring walang nakakaalam tungkol dito at maingat na lumalapit sa espiritual na prutas. Habang nasa daan, labis siyang maingat at sinigurado na ang kanyang mga kamay at paa ay magaan hanggat maaari. Kahit na hindi maiiwasan na magbago ang hugis ng ligaw na damo sa ilalim ng kanyang mga paa, makakahanap siya ng paraan upang mapigilan ang lahat ng paggalaw ng pinakamababa. Sa oras na ito, si Jingze ay lubos na matyaga. Bawat hakbang niya ay natural hanggat maaari. Sa ganitong paraan, perpektong matatakpan niya ang mga galaw niya. Kahit si Terence ay hindi maiwasang matawa. Walang hiya ang lalaking ito, ngunit mayroon siyang ilang kasanayan. Isang oras ang itinagal ni Jingze para marating ang distansyang wala pang 10 talampakan bago niya narating ang gilid ng Spirit Sense Fruit. Maingat niyang tiningnan ang kinaroroonan ni Terence, at tila nalilito talaga sila sa ilusyon ni Chingfeng na gawa sa kahoy. Tila hindi nila ito napansin, at ang kanyang puso ay umaalon sa pananabik nang makita niyang malapit na siyang magtagumpay. Habang pinagmamasdan niya ang reaksyon ng grupo ni Terence, hindi niya namalayan na may lumabas na stinger mula sa ilalim ng prutas na kanyang nilalawayan. Ito ay madilim at hindi nagbibigay ng anumang liwanag para itong isang halimaw na nagpipigil ng hininga, tuluyang humahalo sa kadiliman. Napataas ang kilay ni Terence, nakita na niya ito noong isang araw, pero mas halata na ngayon. Hindi ito prutas na may pandaman ng espiritu, kundi isang buhay na bagay. Isang sigaw ng sakit ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa isla ng ahas. Isang grupo ng mga ibon ang lumipad palabas mula sa nakapalibot na kagubatan. Inaasahan na ito ni Terence, at halatang napansin din ito ni Woking. Tanging si Tudor lamang ang nagising mula sa kanyang pagkatulala, halos mahulog mula sa puno. Anong sitwasyon? Nagulat si Tudor. Agad niyang nakita ang isang figure na tumatalon at umuungol sa sakit malapit sa espiritual na prutas. Matapos niyang tingnan ng mabuti, napagtanto niyang si Jingze pala iyon. Dali-dali siyang lumapit at sinabing, "Kapatid na Jingze, anong problema?" Mabilis na itinabi ni Chingfeng ang kanyang teknik sa ilusyon at tumakbo palapit. Nang makita niya ang kanang kamay ni Jingze, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ibang-iba ito kumpara noong araw. Hindi na pulang tuldok ang kanang kamay ni Jingze, kundi puno na ng dugo. Sa sandaling iyon, nasaksak na siya ng stinger nang hindi bababa sa 1,000 beses. Nakakagulat ang bilis at dalas ng pagsaksak, kahit si Terence ay hindi makapagsalita. Ang parehong buntot na stinger ay tila mas agresibo sa gabi kaysa sa araw. Umungol pa rin sa sakit si Jingze.
Tiningnan ni Qingfeng ang eksenang ito at natuwa. Siya lang ang may pananagutan sa paglikha ng mga ilusyon para linlangin si Terence at ang iba pa. Kung talagang sumama siya kay Jingze para nakawin ang mga espiritual na bunga, malamang na ganoon din ang mangyayari sa kanya. Nakuha ko. Biglang sigaw ni Tudor na ikinatakot ni Terence at ng iba pa. Akala nila ay nahulog din siya sa bitag, ngunit sinabi niya, alam ko. Hindi ito isang prutas para sa kamalayang espiritual. Ito ang ilusyonaryong insekto na nakatala sa mga sinaunang aklat. Ito ang ina ng mga itim na insektong iyon. Likas sa kanila ang magbalat kayo bilang mga bihirang kayamanan sa langit upang makaakit ng biktima, lasunin sila hanggang mamatay, at pagkatapos ay kainin sila. Ano? Nalisan hanggang mamatay. Si Jingze, na medyo gamaan ang pakiramdam, ay nagulat muli. Mabilis niyang sinabi, talagang nakakalason. Hindi ako masyadong sigurado tungkol dyan, pero malabo itong naitala sa mga sinaunang aklat. Napakamot si Tudor sa kanyang ulo at mapait na ngumiti. Hindi sinasadyang nakita niya ito noong naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa dinidiyos na prutas ng kaluluwa. Malabo ang alaala ng mga nakatataas dito, at binasa niya lang ito ng mabilis. Paano niya nalaman ng ganito kalinaw? Ito. Ano ang dapat kong gawin? Napuno ng panghihinayang si Jingze. Ngayong umabot na sa ganito ang mga bagay-bagay, kahit ang isang hanggal ay malalaman na hindi ito isang dinidiyos na bunga ng kaluluwa kundi ang ilusyonaryong insekto na binanggit ni Tudor. Kung hindi siya naging mayabang, paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Sa kasamaang palad, walang paano kung, sa mundong ito, at huli na ang lahat para magsisi. Tiningnan niya ang kanyang kanang kamay at tumingin kay Terence, umaasang matutulungan siya ni Terence. Hindi siya pinansin ni Terence at ikinumpas ang kamay, dahil nakumpirma na natin na hindi ito isang spirit sense fruit, Terra na. Tumalikod si Terence at naglakad palayo, at si Woking ay sumunod sa kanya. Bumukas ang bibig ni Tudor, ngunit hindi nagsalita sa huli. Tinapik niya ang balikat ni Jingze, bumantong hininga, at sumunod kay Terence. Hindi siya yung tipo ng taong hindi marunong maghiwalay ng mabuti at masama. Kahit gamitin niya ang mga daliri niya sa paa para mag-isip, malalaman niya kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Tinatawag itong paghingi. Kahit nakampi siya ng kaibigan niya, wala siyang masabi. Mabuti na rin iyon para hindi na niya ito pagsabihan ng harapan para lang magmukhang walang kwenta. Mabilis ding sumunod si Qingfeng. Bukod sa pagsasaya, tuwang-tuwa rin siya. Tiningnan niya si Jingze nang may mga matang puno ng saya. Ito ay tinatawag na kasamaan na nakakatanggap ng kabayaran. Hay nako! Naging mapait ang mukha ni Jingze nang lumingon siya para tingnan ang espiritual na prutas. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad at tanging buntong hininga na lamang ang nagawa niya habang sumusunod sa karamihan. Nauna si Terence at patuloy na pinangunahan ang grupo sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Para sa karamihan ng mga practitioner, hindi sila kailanman maglalakbay sa gabi maliban kung wala silang ibang pagpipilian, lalo na sa isang mahiwagang lugar tulad ng Isla ng Ahas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.